Ayan. Magandang hapon po. Ito po si John V. Javier sasabing samahan niyo ulit kami. This will be a special day. Meron po tayong meron tayong bisita. Ayan. Anyway, shout out kay Adrian. Adrian, technical director natin. Ayan. Kung wala siya, wala kami. Diba? Ayan. Kay Elmer Francisco, ang ating chief. Okay. Ang pinataas na antas ng ating transportasyon. Di ba? Ang Elmer, yung Francisco Motors. Yan. Anyway, shout out din doon kay Mr. Lemuel. Yan, Lemuel. Sir Lemuel. Kay Paulo. Janine Cruzet. Ayan. Sa mga OFW natin, maraming magandang hapon po sa mga OFW natin. Ayan. OFW, yan natin mga unsung heroes, no? Yung mga ating frontliners, yung mga teacher na ngayon, kung tutusin, teachers consider na frontliner na rin. Yung mga nurses, doctors, yung mga ating nagdi-deliver ng pagkain. Ayan. Yung mga nag-correction ng mga basura natin, yung mga frontliners. Magandang nga po. Ayan. Mga jeepney drivers, ganoon din. Ayan. Anyway, meron po tayong bisita. Actually, itong bisita to, masasabi kong malapit sa akin. Yan, no? Itong bisitang to malapit sa akin kasi itong bisitang to ay inaanak ko sa kasal. At meron siyang kasing storya. Masasabi natin na maidudulot natin ng malaking leksyon or maika nga last week, di ba, pinag-usapan natin yung AHA. Baka meron ditong AHA natin. Dito makikita natin yung tunay na baka meron sikreto o meron siyang masabi, mabibigla tayo. O nga, no, bakit hindi? Di ba? So, ang kwento, no, behind the story of sino to? Hannah. Ayun. Behind the story of Hannah. Ayan. Anyway. Okay. Hannah, magandang hapon, Hannah. Ayan. Hello. Good afternoon po, Sir. Sir John V. At sa mga nakikinig po, good afternoon po. Ayun, Hannah Padaron, ano? Ayan. Ang aking inaanak sa kasal. Ayan. Yes. Anyway. Hannah, Yes, sir. baka meron kang kamusta. Gusto kamustahin yung asawa mo si Jason. Hi, bati na ako, sir, siyempre yung asawa ko, si Jason Paderon. Pagaling ka, kaya natin yan. Yun. At saka sa family ko, sa parents ko, sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko, si Hazel, si Harry, si Hansel. Yung mga in-laws ko din, sir, si Liz, tsaka si Jessa, tsaka yung mga cute kong pamangkin. Yun, yung tatlo kong cute na pamangkin. Then yung, sir, yung friend ko na si Janine na nakikinig. Hello din sa'yo, Janine. Ayun. Ayun. Saka sa lahat ng Ayun. RP friends natin, sir. Hello sa inyo. Yes. Actually, bago natin bibigyan ko muna ho kayo ng background kung paano ho kami nagkakilala nito. Nagkakilala ho kami, Facebook. Nagkulat na lang ako, mayroon nagchat-chat sa akin. Meron kasi ako may sinamahan ng RP group. Kasi yung case ho namin,
Yung sa retina pigmentosa, ibig sabihin yung case ng aming sakit ng mata. Napasama ako do'n. Eto, si ano, si actually nag-invite sa akin dito doon si Hana. Hindi ko Hmm. alam kung paano niya ako nakilala, 'no? Pagkatapos hanggang naging kaibigan kami, ganyan, ganyan. Eh, sir nga pa rin tawag niya sa akin. Diyos ko, sabi ko, wala akong karapatan tawagin mo akong sir, ano? Pero sir Hmm. pa rin ang tawag sa akin, eh, kung matatanggap ko pa rin kung ninong, eh, kung ano, eh, 'no? 'Di ba? Eh, anyway, Hana, meron Yes, akong mga tanong, 'no? okay, sir. Ilan kayong magkakapatid at pang-ilan ka? Panganay ako, sir, tsaka apat kami. 4 kayo. Yes, Mhm. sir. Mhm. So, nasabi ko kasi na yung ating ano is retina pigmentosa, 'di ba? Yes. Ano yung paano mo ng ano 'to, may kasama ka ba sa pamilya mo na meron case din nito? Actually, sir, wala. Sa both sides wala. Parents ko wala. Kahit yung mga kapatid ko, ako lang yung meron talagang ganito, yung retinitis pigmentosa. Kahit Okey. sa side ng family ko, wala din talaga. Tsaka sa papa ko, wala talaga. Yun, ako lang. Nung high school ka naramdaman mo na ba 'to? Elementary pa lang. Talagang, naalala ko yun, grade 4 ako, naglalaro kami ng mga kaklase ko sa school. Tapos uso pa, sir, yung alam niyo po yung sa hagdanan, yung, land home, basta yung lumulandag-landag sa hagdan, yung nilalaro dati ng mga bata. So yung Hmm. ginagawa namin yun. Napansin ko nung medyo panghapon kasi ako nun, so pagdating ng, mga 6 o'clock kasi uwian namin gano'n, medyo madilim na. So, nung naglalaro kami parang, "Ay, hindi ko na kaya," sabi kong gano'n. Parang hindi ko na nakikita yung gaano yung hagdan sa gabi. Tapos 'pag may ilaw naman, although may ilaw, kita pa naman pero hindi gano'n kalinaw talaga. Yung talagang nangangapa ako, sobra. Pero 'pag morning, active ako as in mabilis akong maglakad. Pero 'pag gano'n ng oras, mga tipong madilim na, padilim na, as in takot na ako, as in nakatigil na ako sa isang lugar 'pag sinusundo ako ng papa ko, yun. Dun na ako hanggang dun niya na lang ako hahanapin ng papa ko, gano'n siya, sir. Pero hindi ka bang ano, ika nga, eh, hindi mo ba ikaw nagkaroon ng hirap sa ano, sa pagsusulat o kaya pagkokopya dun sa blackboard? Sa blackboard lang, sir. Sa pagsusulat wala akong problema, pero yung 'pag nagsusulat sa blackboard yung teacher ko, hirap talaga ako. Ta's lagi akong nakikiusap na baka puwede po ako sa harapan. Kasi 'di ba 'pag alphabetical lagi yan, eh, pagka dati sa school. L ako, Lanon. So, medyo malayo-layo ako sa harapan. Nagre-request ako sa teacher ko na baka puwedeng ilagay ako sa harapan. Laging gano'n ako, sir, nagre-request talaga ako. So, hanggang kailan 'to nung ano, nung college ka, 'pag nung college ka, paano mo na-struggle yung college life mo? College ko, sir, ano, sir, eh, ang dream ko talaga dati naalala ko, gusto ko mag-ano, kumuha ng psychology. Nag-take ako sa Trinity College no'n. Dream ko yung makapasok sa university talaga. Alam ko na yung hirap ko talaga nung elementary to high school, hatid sundo ko ng parents ko talaga 'pag ginagabi na ako, 'pag gano'n. And then nung siyempre nag-take na ako exam, okey na, mag-e-enroll na ako. Sabi ng mama ko, "Wag ka dun kasi baka mahirapan ka umuwi lalo na 'pag ginagabi ka o may mga events sa school niyo, susunduin ka pa namin, paano kung umulan, bumabaha, mahihirapan kami sa'yo." So ang ginawa ng mama ko, naghanap siya ng school na malapit na lang dun sa area namin sa Cubao, yun yung sa STI College. Dun niya ako nilagay kasi mas accessible sa'kin lalo na 'pag papunta dun sa school, pauwi din, sir. Kaya puwede na niya akong sunduin dun 'pag lalo 'pag gabi, gagabihin ako. Gano'n yung nangyari sa'kin nun, sir.
Ito yung So, STI malapit, katabi ng ano, ng farmers Farmers Plaza. sir. Pero ngayon wala na yun. Lumipat na daw ata sila. Pero dati Ah, sa ganun. nasa tapat sila ng Aurora, ay sa may EDSA dati. Yun yung unang, dun ako nag-start. Dun yung hirap ako lalo pa dun kasi umaakit ng overpass, ganun. Pero nung lumipat sila sa farmers, medyo umukay ako dun. Mhm, mhm. Sandali lang, nung nalaman mong medyo malabo mata mo, mga ilang pinatingin ka ba ng mama at papa mo? No, Anong sir. ilang taon ka nun? Ay, nung bata ako sir, pinatingnan parang ano lang, may pinsan kasi ako na opto, yung nagsusukat ng salamin, tama ba? Ophthalmologist ba tawag na Mm. gano'n? So, akala lang ng mama ko simpleng labo lang talaga ng mata na kailangan lang ng salamin. So, hanggang elementary hanggang college, nakailang salamin talaga ako. Hindi ko rin siya nagagamit ng maayos lalo na sa gabi. Wala din, useless sabi ko, "Ma," sabi ko pang gano'n, "wala rin kahit ano gagastos tayo tapos gano'n pa rin yung paningin ko kahit sa gabi, lalo na sa gabi." So, nung nag siguro mga nag-college na ako, nag-stop na ako magsalamin hanggang grumaduate ako sir, kasi talagang wala talaga. So, kung ikaw napaka-college, anong course yan kinuha mo sa STI? Yun nga sir, ayoko ng math pero kinuha ko computer science. Bachelor of Science in Computer Science sir, yun nga. Nakayanan mo yung math? Sobra sir, as in di ko in-expect. Ayoko sa kanya pero yun talaga. Alam mo kasi yung ano, yung math kasi kasama sa programming yan di ba? Yes sir, opo. Sinusukat, lalo yung mga array, di ba? Yung mga ganon. Oo, Yung mga logic programming ganyan. pagkatapos may kinocompute yung mga loops ko, di ba? Yes sir, So, kaya di ko akalain na natapos ko. Actually, hindi ko siya gusto nakayanan mo. talaga nakayanan ko sir, nung una ayaw ko talaga kasi hindi ko yun gusto. Since nung panahon ko in demand yun 'di ba, yung nung mga 90s mga gano'n. So in demand siya, sabi ng parents ko, "Yun na lang kunin mo bagay sa'yo," ganyan, ganyan. Sabi ko, "Paano naging bagay sa'kin 'yan?" Sabi kong gano'n, "Eh, hindi ko naman hilig yung mga ganyan, yung maghapon sa computer ganyan, ganyan." Eh, sabi ko, "Malabo na nga yung mata ko patatapatin mo pa ako sa ganyan," sabi ko sa mama ko. Eh, sabi niya, "Eh, kaysa naman pumasok ka sa school sa dun nga ang layo-layo hindi kita at least dito malapit." Yun ang concern ng mama ko. Kaya ayun, tinake ko na lang siya and then yun, awa ng Diyos sir, natapos ko rin siya. Natapos mo rin. Kaya anong year itong mo na natapos na to? 2003 sir, natapos ko siya. Graduate ako ng 2003. Hmm, okay. Mm. Nung ikaw ay graduate ng college, siyempre, pagka graduate ng college, ang hinahanap, makapagtrabaho, di ba? Yes sir. Eh, nakapagtrabaho ka ba naman agad? Yun yung pinaka-challenging sa'kin sir kasi after kong grumaduate, nag-a-apply ako, hindi sila tumatanggap ng wala pang experience sa ano, sa programming, yung mga programmers. So, siyempre parang nakakainis na parang kailangan may 7 months na experience, ganyan, ganyan. So, ang ginawa ko, kung nakailang nakailang ano ako nun, nakailang apply. Siguro almost 7 months din ako nag-apply sir, sa gano'ng 3 months nag-apply ako ng programmer, pero wala talagang tumatanggap sa'kin. Then dumating ako sa point nag-apply ako nag-apply na ako ng, anong tawag dito, sa bangko, yung mga sa bangko-bangko na baka sakali sa opisina kahit encoder, mga gano'n. Talagang wala, ayaw pa rin, talagang hirap. Naalala ko pa sir kailangan takot akong mag-isa nun sir kasi lalo na 'pag gagabihin. So, ginagawa ko nung mga classmate ko ng college sama-sama kami nag-a-apply. Eh, siyempre parang habang tumatagal yung iba nakakapasok na so parang unti-unti ako yung iba napag-iiwanan kami ako napag-iiwanan. So, ginagabi ako 'pag nag-a-apply ta's susunduin ako ng mama ko, pagka kung saan ako napadpad, yung gano'n sir. So, after 7 months, in demand yung call center. So, yung call center sir, nag-try na ako. Sabi ko, "Try ko kaya 'tong call center baka sakali." Yun na, tinry ko siya tapos
nakapasa ako, then nakakaloko lang siya kasi parang nakakatawa lang sir na parang panggabi pa yung trabaho ko. Which is dun Oo. ako naghirap talaga sa may parang ang dami namang trabaho, hala panggabi pa ako parang, "Oh my God, ito 'to." Parang ito na talaga 'to. Pero hindi kasi kailangan ko na ring mag-work that time sir since panganay ako and then parang ako yung parang breadwinner ba sir, ayun. So kailangan kong tumulong na rin talaga sa family ko, ayun sir. Mhm. Yung siyempre gabi yun, eh, ano, ang inaano mo. Hmm. Pagkatapos, hindi pa gano'n kalala pa yung ika nga yung nararamdaman mong yun tungkol sa mata mo nung nagtrabaho ka do'n? Hindi pa siya gano'n kalala sir. Kaya ko pa siya magbasa sa computer, pero talagang ang struggle ko lang talaga is yung gabi, 'pag nagta-travel talaga, yung papunta sa work ko talaga, dun ako hirap talaga, sa gabi. So yung ika nga sa pagdating sa computer, wala wala kang problema, yung trabaho walang problema, yung pag-travel mo lang kasi gabi. Oo, yun din. Sino ang nag-aano sa'yo, naghahatid at sundo sa'yo nun? Nung una sir, hinahatid ako ng mama ko, 'yan yung pinakamatyaga as in wala akong masabi talaga. Tsinaga ako ni mama everyday talaga. Pero nung medyo sabi ko, okey na yung sweldo ko, nagta-taxi ako. Pero sabi ko habang tumatagal, sabi ko magastos, dagdag pa sa ano. So sabi ng mama, "Sige tiyatiyagain na lang natin," sabi niyang gano'n. Ihahatid niya ako, ganyan. So hinahatid niya ako, nag-work ako sa first kong nag-work is dito sa may Eastwood, sir. So wala from Cubao, ihahatid niya ako sa jeep, kami ni mama. Hanggang dun lang sa may ano, sir, hanggang dun lang sa baba ng office ko ta's aalis na yung mama ko. Gano'n lagi yung routine namin everyday ni mama. Pero 'pag umuulan, magta-taxi ako para mas hindi na siya mahirapan. Gano'n yung ginagawa namin. Anong company itong unang trabaho mo? Sir, Airy Corporation siya, sir. Outbound ako dun sa company na yun. Anong Wala na yun ngayon, sir. anong outbound bro, nagbebenta ka? Yes, sir, sa ano, bale parang di naman benta siya, sir, parang nag-o-offer kami ng credit card sa Amerika, sa mga ano dun, sir, yung mga, parang delinquent sila, sir, ino-offeran uli namin sila ng credit card, yun, gano'n ginagawa namin, yun, Ayun, sir. 'di ang galing ka mag-English. Ay, nakalimutan ko na ata, sir, matagal-tagal na, sir. Ayun, sir, ayun. Baka ma-nosebleed ako lalo, sir. Ano, Grabe, sir. usually kasi yung mga yan, 'pag ganyan, ah, kasi meron East Coast at saka bandang West sa Yes, Amerika. Siyempre iba sir. yung time zone sa East at saka time zone sa West, 'di ba? Yes, sir. Anong kadalasan ng hawak mo do'n, bandang East Coast ka ba? Hindi ko na sure sir, pero mostly sa ano, sa California. California, mga gano'n sir. Mostly tinatawagan 15 namin. hours ang ano na, delay Parang na lahat niya sa lahat din sir, lahat din ata natatawagan namin, eh. Pennsylvania, meron din kaming ano, New York, meron din sir. Iba yung paano-ano din sir, eh, sobrang ano. Kaya karamihan din sa kanila sir, irate na 'pag natawagan mo. Yung iba talagang super irate na talaga sila. pero yung mga yan, so gaano katagal ka do'n sa ano, sa trabahong yun? Sa Air Relay sir, ano, 2 years ako dun. 2 years ako then lumipat ako ng ibang company. Tapos bumalik pa rin ako dun sir. Bumalik ako dun kasi maganda parang pinabalik nila ako dun sa company dahil may inoffer silang mas magandang posisyon sa'kin. Hindi na ako magko-calls, parang gano'n. So, in-offeran nila ako maging QA dun, pagbalik. Kasi siguro, parang anay na ako dun sa kumpanya, kabisado ko na lahat ng accounts doon. So, parang pioneer din ako dun sir nung pumasok ako dun, eh, yung bagong account hanggang umalis ako, then bumalik ako nandun pa rin. So, in-offer nila sa'kin uli mag-QA na lang daw para mas kabisado ko na nga yung dun kasi since matagal na rin ako dun sa company, parang gano'n. So anong Yes. trabaho ng QA 'pag gano'n?
ang QA sa'min sir, kami nagve-verify kami yung nakikinig ng mga calls, then binibigyan namin ng feedback yung mga calls nila, yung mga gano'n. Kaya minsan 'pag may mga mali sila, hino-hold namin yung calls nila, hindi yun nagiging sale. So, may mga gano'n, memo yun 'pag gano'n sa kanila sir, 'pag may mga ano sila, mga nasabing mali. So, mga misleading ba, parang gano'n. Kaya kaya nga sir 'pag nag-QA ka, parang talagang matatakot ka lumabas kasi nakaabang sa'yo yung mga agent do'n. Parang lahat ng agent kaaway mo talaga sir, pagka QA ka talaga. Kilala ka na sir promise kilala ka nila na parang, "Ayan si Hana Lanon yan, yun yung nag-ano ng benta ko, eh," ganyan, ganyan, eh. Talagang maririnig mo talaga sa kanila sir, may mga magpaparinig sa'yong agent na talagang gano'n. Nararanasan O ko yun talaga sir. ilang taon ka na bago no? Pagkatapos ng pagbalik mo naging QA ka, ilang taon Hmm. 'yon? 1 year lang sir kasi hindi ko na ma-take yung gano'n. Kasi sir 'pag ang daming nagagalit, daming mong kaaway. Totoo yun sir talaga sa QA, gano'n sa'min. Hindi ko lang alam basta pero para sa'min nung time na yun ang daming nagagalit sa'yo. Tsaka masyado siyang ano sir, ah, toxic masyado na yung work na yun kasi 'pag marami talaga yung calls, yung benta, kailangan namin talagang tapusin, mag-e-extend kami sobra, Oo. ngayon sir. Puwede mo lang kuwento mo tungkol do'n sa ano, sa pagiging QA mo hanggang malipat ka sa panibagong, ah, kumpanya? Work ka sir. Yun. So, after yun nga, yung QA, after ng QA, medyo yun nga, ano na ako, napagod na ako sa pag-QA ko. Naghanap ako ulit ng ibang call center. Napunta ako na naman, kasi parang di ko alam, pero parang napunta ako sa Ortigas naman, sir. Yung sa P-Hub, pangalan naman ng company is P-Hub naman. Pero hindi rin ako nagtagal dun, sir, kasi ang problema ko dun talaga, as in super hirap yung transportation kasi kailangan naming maghantay ng shuttle papunta sa loob sa may, nakalimutan ko na yung lugar sa looban, yung Meralco, parang gano'n, sir. From Robinsons Galleria, magsha-shuttle kami sa loob. So, minsan yung area na yun super dilim, as in super dilim, tawag ko Meralco tapos ang dilim-dilim nung area na yun. So, hindi ako maka-stay dun. So, ang ginagawa ko, naghanap ako ulit ng ibang company. Tas, napunta ako sa, ano, dito naman sa may bandang Mandaluyong naman yun, yung company na yun. Pero hindi rin ako nagtagal dun, sir, kasi same din yung pag, yung pag-travel nga, papunta din, transportation din. And then yun na nga, sinuwerte na ako dun sir nung mag-apply ako sa JP Morgan na. Yun na yung pinakamatagal ko na sir, nag-stay na ako ng super matagal dun. Ngayon. Tapos naalala ko pa nga yun sir nung ano nung nag-stay ako sa JP Morgan, nag-a-apply pa ako from Makati. Sa Makati yun may kasama ako na ah, parang nakilala ko lang din dun sir. Barkada ko kasi yung nagsabi sa'kin mag-apply dun sa company na yun. Hindi ako sinuwerte dun muna pala. Then, nung hindi ako nakapasa, sinabi niya, "Tara punta tayo dun sa JP Morgan." Sabi niya pa sa'kin nun. Ta's sabi ko, "Hala, ayoko parang nakakatakot." Parang isa kasi yung company na yun sa nung time namin sa call center kasi sir, yung JP Morgan 'pag sinabi mong JP Morgan, ang hirap-hirap pumasok. Parang pumasok daw sa butas ng karayom 'pag sa JP Morgan, sabi sa'min. Tapos sabi ko, "Parang di ko kaya," sabi kong gano'n. "Hindi ako magaling na parang di naman ako magaling para makapasok diyan sa JP Morgan na 'yan," sabi ko dun sa nagyaya sa'kin dun sa company na yun, yung na-meet ko lang siya dun sa in-applyan ko. Tapos ang in-applyan ko lang dun talaga sir, call center as in inbound, yun lang naman, Okey. inbound at outbound, yun lang naman talaga dapat ang a-applyan ko dun.
Then Mhm. nagulat ako, talagang whole day kami naghintay. Okey na, nakapasa na ako sa interview, exam, tapos naghihintay na lang ako sa HR kung anong resulta. Bigla akong nung in-offer, nilatag na sa'kin yung job offer, nagulat ako. Sabi niya, "Ito yung trabaho," sabi niya, 30% documentation, 70% documentation, then 30% na calls. Nagulat ako, sabi ko, "Wow, ang sarap nun, kasi hindi na ako magko-calls, as in 30% na lang, more on document na lang ang gagawin ko pala." Parang, wow, ang ganda, parang gano'n. Then tinanggap ko yung offer. Then yun nga, sabi niya sa'kin, after 10 o'clock, babalik ako ng 10 o'clock ng gabi para sa interview sa manager na. Hala, sabi ko, gabi pa, sabi kong gano'n, Gabi pa. Sir, 2 o'clock pa lang, alam mo, mag-stay ako ng maghapon dun sa Makati, 'di ba? Yung saan ako tatambay dun, sabi kong gano'n. Yung opisina nila, sir, dito sa may Paseo de Rojas, sa Paseo, sa may yung Phil-Am building, dun yung bi yun Mm. dun yung building ng JP Morgan nun. Hindi pa siya lumilipat sa Taguig. Ayun, then sabi ko pag-uwi ko, umuwi na muna ako. Sabi ko, "Ma, paano 'yan, babalik ako ng 10, ganyan, ganyan." Gabi, sabi kong gano'n. Sabi niya, "Hala, hindi ako puwede, may pupuntahan daw siya." Yung sister ko, yung kapatid ko na babae, siya yung sumama sa'kin since nag-aaral pa naman siya that time. Sinamahan niya ako do'n. Ayun, ayun, natuwa naman ako kasi after no'n, okey na, pumasa na ako. Kinabukasan, job offer na talaga, yung talagang pirmahan na talaga. Ayun. So Okey. hindi ko in-expect yun talaga, sir, na parang wala akong plano talaga dun mag-apply, ta's biglang may nagyaya lang talaga sa'kin na parang angel ata siya. Nung kasi nakapasa din naman siya, sir, pero hindi ko na siya nakita nung training. Hindi ko na siya nakita ng training after nun. Hindi So, hindi ikaw ang lang nakakita mo sa sarili mo, ikaw lang nakapasok sa tingin ko. Yun, sir, kasama ko siya. Ang dami namin, sir, ang dami namin nag-apply nun, 4 lang, siguro 10 kami, natira kami 4. 4 kami natira, kasama siya, yung nagyaya sa'kin. Mga ilang taon ka diyan nagtrabaho? 2009 yun, sir, siguro nasa 30s pa, 30 na ata ako nun, 30 years old siguro, sir, Mhm. 2009. Mm. Pero okey, kamusta mo yung ano, yung paningin mo nun? Yun na, sir. Nahirapan ka ba doon? Kasi documentation yun. Sir. Hindi naman siya yung document, sir, na hard copy. Yung parang, ginagawa namin kasi dun is nagche-check kami ng yung mga documents sine-send sa'min through email. Meron kaming ginagamit na software na parang dun pumapasok lahat nung mga documents, then dun na-double check namin yun. Kung lahat nung documents na yun is nandudun. Tapos ang work ko kasi dun, sir, loan processor siya. So, mortgage for refinancing ng mga bahay sa States. Yung mga parang ano siya, sir, yung may utang na tapos inano pa nila, parang umutang sila, gano'n. Then So pina-process namin siya uli, sir. mhm. So, more Yun. on computer pa rin documentation niyo and then tawag 'no? Yes, sir. Hmm. Ta's Okey. mm. Ngayon, gaano katagal ka diyan? Pagkatapos bakit ka tumigil? 5 years ako dun, sir. Almost 5 years din. Ah, naalala ko na nung ano, 5 years siya, then 5 years siya, sir, tapos nag-stop ako nung 2013 ata siya, sir. Yun yung magfa-5 years na ako dun. 5 years na siya, sir. So, So, ibig sabihin, simula grumaduate ka, so more or less mga 8 to 10 years ka ay, nagtatrabaho. 2014 pala, sir. 2014, sorry. Oh, yeah, 2014. mga eight Yeah, to sir. ten years ka nagtatrabaho. Yes, sir. Naalala ko lang, share ko lang din siya, sir, Hindi, naalala ko lang, naalala ko tuloy. Isa sa pinaka-struggle sa'kin nun, sir, yung training.
Yung training, sir. Kasi, projector, 'di ba? So, gumagamit sila ng projector. Talagang nandun talaga ako sa harapan. Lagi yung 'pag training talagang kailangan nasa unahan ko na, nasa harapan na ako, gano'n. Tapos 'pag hindi ko na-gets yung sa product, yung lalo na sa system, 'pag tinuturo na yung dapat pindutin, yung mga dapat ganito, ganyan, nahihiya akong as in talagang nahihiya akong magtanong, pero ang ginagawa ko 'pag break, medyo break, lalapit ako sa trainer ko, "Sir, paano 'to sir, ganito hindi ko na ano, eh." Parang medyo naku-confuse ako. So, feeling tuloy nung trainer ko, sir, slow ako at yung mga kasama ko talaga, Mm. sir, as in slow naman ito, parang gano'n. Gano'n ako nun, sir, simula nag-start ako nun sa Airlay hanggang sa JP Morgan, gano'n na gano'n ako. Napaka-slow naman nito. Minsan hahabulin ko pa yung trainer ko after ng training, magpapaturo ako, parang gano'n. Hindi ko masabi, sir, yung totoo, bakit hindi ko nakikita. Isa pa yun, sir, tinago ko yung kalagayan ko talaga, sir, kung ano yung totoong sakit ko nun, I mean, kondisyon ko. Actually, nalalaman ko na yung kondisyon ko, sir, nung 2004. Nung mag-start na akong mag-work. Kasi, sir, may pera na ako, kumbaga kumikita na, may card ako, so may benefits ako sa companies. Nagpa-check-up ako nun. Dun ko nalaman, sir, na may retinitis pigmentosa ako, na diniretso pa Okay. ako ng doktor na, yun nga, sir, mabubulag ka, ganyan, Okay. ganyan. Before that, diyan tayo magkano yung first half natin, no? Okey, sir. Yes, Magbe-break sir. muna tayo. Adrian, break muna Okey. tayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga sugar heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Yun.
Maraming salamat kay Caramel, kay kasamang Rick, at saka kay kasamang Kat. Ayan, UK. Pagpatuloy natin, Hana, no? Kasi Okay, sir. natigil tayo, nandun sa JP Morgan ka. Ibang klase, JP Morgan, di ba? Ayun, o, di ba? Yes, Ngayon, sir. sabi mo sa akin, 5 taon ka nagtrabaho. Bakit 5 taon lang? Dumating na ako sa point, sir, na nag-start na mag-deteriorate yung vision ko. Yung parang unti-unti na siyang lumalabo. May mga times na may mga hindi ko nakikita yung sa screen na maliliit na details, yung mga ganyan maliliit na ano sa font, gano'n. Sa ginagawa pa naman namin, bawal talagang magkamali, lalo na kung nag-i-encode kami ng mga information ng mga clients talaga. So, until marami na akong memo, parang may mga memo-memo na ako, gano'n. Before di naman, kasi nagiging kasama hindi sana sir ano, pero nagiging kasama ako sa top performer before. Ta's parang nagtataka na yung boss ko, "Anong nangyayari sa'yo, bakit parang lalo ka ng ba't nagkakamali, may mga mali-mali ka na?" Tapos di parang hindi kasi nila alam talaga sir kung ano yung dahilan kung bakit ako minsan kasi may times di ako sumasama 'pag may mga labas-labas pang gano'n, kasi gabi. So, stay lang ako sa office namin pagkakain sila sa labas. Hindi nila alam kung bakit, nagtataka sila. Till until nung 2012 na-diagnose ako sir na meron akong catarata. Yun na pala yun na medyo cloudy na, hindi ko na makita, hirap na akong gano'n. Mhm, mhm. Then kailangan kong parang after 1 year nag-decide na akong magpa-opera yung 2013. Tapos nung magpa-opera ako, napalitan ng monofocal yung lens ko. So, kailangan ko mag-reading glass. Nung nagre-reading glass ako na, nung okey na, bumalik na ako sa work, nahirapan na rin talaga ako. Talagang wala, parang wala, luminaw siya pero parang gano'n pa rin. Parang nag-start na siyang parang ang bilis na niya sir, parang unti-unti na siyang lumabo na, parang hirap na ako. Ta's nung time na yun kinausap na ako ng boss ko kasi parang di na niya ma-take yung gano'n, yung parang hindi na ako productive sa company. Tapos sabi niya Mhm. naalala ko kasi nalipat ako ng ibang supervisor tsaka manager. Yung before na supervisor tsaka manager ko super supportive nila sa'kin nung time na yun, nung maoperahan ako. I remember pa nga nun sir nagpapa-request ako magpa-transfer sa morning. Ginawan ng paraan nung boss ko na mag-transfer ako sa morning. Tapos ang work ko lang nun is konti lang, yung puwedeng pang-umaga lang. Yun pa rin yung ginagawa ko pero Mhm. nabawasan lang. So, super bait nila. Sir, pero bago ako ma-transfer floating tapos sumweldo pa rin ako kahit floating ako. Mabait yung supervisor ko na yun tsaka yung manager ko. Then na-transfer ako sa iba, nung bumalik ako sa gabi, na-transfer ako ng ibang manager, medyo hindi sila okey kasi yun nga, sinasabi nila sa'kin, "Hindi ka na productive, parang ano nangyayari?" Ganyan, ganyan. Although alam naman na nila yung sakit, yung kondisyon ko nga. Sinabi ko na rin naman sa kanila na meron akong retinitis pigmentosa, ganyan, ganyan, bla, bla, bla. Tapos parang hindi ko alam, 'di talaga nila kayang intindihin. Ta's parang ang sakit na sa'kin, parang 'di ko na kaya everyday parang hindi na ako masaya ta's laging gano'n na naririnig ko sa kanila. Within the day na yun sir naalala ko April 13 ata siguro yun, um, nagpa-print ako ng resignation. Within the day binigay ko sa boss ko sa table niya. Nagulat siya, "Ano 'to? Magre-resign na po ako boss ngayong araw na 'to." Within the day na lang. As in hindi na ako nag-isip, kasi parang ano na ako, natuliro na ako, umiiyak ako lagi sa CR 'pag gano'n na parang, "Ito na ba siguro?" Parang gano'n. Ta's tinanong ko mama ko, "Ma, ayoko na, hindi ko na kaya." Sabi kong gano'n, "Nahihirapan na talaga ako." Then yung mama ko super supportive, sabi niya, "Sige nak, kung di mo na kaya, hindi kita pinipilit, basta kung di mo na, sige give up mo na. 'Wag mong ipilit, mahihirapan ka lang." Sabi ng mama ko. Then yun, nag-resign na ako ta's naalala ko pa sir parang ang saya-saya pa nung boss ko, promise sir. Naalala ko pa yun, hindi ko makakalimutan yun. Okey. Paano naman natanggap ng mama mo? Siyempre nag-resign ka, 'di ba? Kasi ikaw yung breadwinner, eh. Yes sir. So, paano natanggap ng pamilya na ano, ano yung struggle?
ng pamilya nung nalaman nila na si Hana, eh, wala ng trabaho? Sir, wala akong ano, eh, nung nag-stop ako, naramdaman ko na medyo, yun nga, nag na kasi yung parents ko sir, yung papa ko tricycle driver siya. So, nung time na nagtatrabaho ako, hindi ko pinagagalaw yung kung anong meron siya. Ako talaga, sabi ko pa, "Wag mo ng galawin, itago mo na lang 'yan kung kailangan, baka 'pag may kailangan at least may madadampot." Tapos nung siyempre nag-aaral yung dalawang kapatid ko, tapos pero sakto naman sir na pagka-stop ko, nagwo-work na yung sister ko na babae. So, Mhm. na-experience naranasan namin na parang may kulang gan'to, kailangan gan'to. Kasi nung nag-work ako talaga sa JP Morgan sir, napakagaan talaga nung ano ko, nung pagdating sa financial, as in walang problema. Pero nung kapatid ko siyempre nag-start siya, struggle talaga, ta's nag-aaral pa yung dalawang kapatid ko. May times dati kaya ko pang i-cash yung tuition fee nung isa, pero halos mas mag-installment na sila, yung mga gano'n sir. Yun talaga yung nararamdaman ko na parang naiinis ako, naiiyak ako, wala akong magawa, gusto ko pang tumulong, parang gano'n sir, na hindi ko na maibigay. I remember pa sir, sinabi pa ng papa ko nung minsan, sabi niya sa'kin, "Alam mo anak, nung nagtatrabaho ka pa, nakakapag-ipon ako." Sabi niya, "Nakakapag-ipon ako." Gano'n, gumaganon si papa. Ta's parang ang sakit sa'kin na parang, "Sorry pa," parang sabi ko, "Sorry pa, hindi ko na hindi ko na magagawa pa," sabi kong gano'n. Pero sabi niya, "Okey naman nak, kaysa naman sa lumala pa 'di ba, yung mapasama ka pa, at least nakatulong ka naman sa'min sobra-sobra pa." Parang yun, sabi nga nila sa'kin, Mhm. yun sir. Mhm. Okey. So, tumutulong na ngayon yung kapatid mo, yung ano, Babae po. pangalawa? O yung kapatid mo Yung ngayon? opo, yung pangalawang babae po, siya po yung tumutulong na rin that time. Ilan ba kayong babae? Dalawang babae sir, dalawang lalaki, 4 Yung na. dalawang lalaki, yung pinakahuli. Opo sir, silang dalawa. So, okey. Alam ko yung nararamdaman na 'no, eh, yung okey, ano nangyari nung nandoon ka lang sa bahay during that, day? Ay sir, nung first month sir, parang ano pa, medyo okey-okey pa. Pero nung unti-unti ko na siyang nararamdaman na wala na akong ginagawa, nasa bahay na lang ako, nagkaroon ako ng time na yung nagse-self-pity na ako, yung gano'n. Ayokong lumabas kasi nahihiya ako kasi ganito ako, gano'n. Dumating ako sa point na gano'n sir, na-depress kasi Mhm. parang alam mo yun sir, nandun ka sa peak ng career mo na ang ganda ng career mo, tapos biglang mawawala ng iglap ng gano'n lang. So, dumaan talaga ako sa sobrang depression, yung di talaga ako lumalabas ng bahay. As in 1 year yun sir, bahay lang ako, iyak ng iyak, drama-drama, gano'n. Gano'n ako nun. Okey. Kailan mo ngayon natanggap yung pagiging ano mo, yung condition mo? Hindi gano'n kadali sir, eh. Parang, ah, parang ginawa ko nun sir ano, eh, one day parang bigla akong ano, yung nag-search ako about sa ano pa, kondisyon ko. Then nag-search parang biglang meron akong nakitang grupo ng retinitis pigmentosa. Dun nag-start yun sir, yun yung nakilala nga kita. So dun nag-start Mhm. yun sir. Parang nag-open lahat ng doors para makakilala ko ng mga visually impaired. So nung during nung time na yun, nung marami na akong nakikilala, nakikita ko na ay parang may mga ganito pala na parang akala ko ako lang. Feeling ko yung ikaw lang yung may gano'ng kondisyon, yung hindi mo kaya, parang gano'n. Nung unti-unti na yun sir, dun ko na unti-unting ina-absorb na, "Hey, teka muna Hana, parang hindi na tama yung mukmok ka ng mukmok sa bahay," parang gano'n. Hindi na tama yung lagi kang nakahiga, lagi kang nandiyan, nunood lang, ganyan, parang gano'n. Kailangan mong tanggapin, gano'n. So
Gano'n ang ginawa ko, sir. Nag-research ako, naghanap ako, nagtanong ako, marami akong nakilalang visually impaired. Hanggang sa yun, sir, na unti-unti ko ng actually na-enjoy ko na nung may mga nakikilala na akong katulad ko na visually impaired na parang, "Ay kaya ko pala kahit pala ganito, ganyan, ganyan." Yung siguro, sir, sobrang ano ko lang, malakas lang siguro yung ano ko sa sarili ko. Kasi sinasamahan ko rin naman din ng dasal, sir, number one talaga 'yan. So, yun nga lang talagang 1 year talaga ako nalugmok, talagang hindi man gano'n kadali pero talagang tinulungan ko yung sarili ko kasi wala, eh, parang ayoko rin ng gano'n na parang feeling ko burden ako, parang ito na nga gano'n na nga ako tapos magpapa-burden pa ako sa family ko, 'di ba? So, Okay. ganyan ginawa ko, sir. Pero ikaw ba'y nung panahon na yun, nagkaroon ka ba ng boyfriend nun? Yes, sir. May mga naging boyfriend din ako. So, marami rin akong ano, sir, na hindi magandang experience nung mga panahon na yun, sir. Yung alam mo yung experience na, ah, kasi parang nag-doubt sila kasi yung kondisyon mo nalaman nila na alam naman nila nung umpisa. Gano'n naman ako, eh, parang, "Oh, 'pag may nanligaw, okey ganito ako, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo ganito kondisyon ko, kaya mong tanggapin. Kung hindi, okey lang, fine. Wala akong ano, hindi ko ipipilit sarili ko sa'yo," gano'n. Pero Oo. may mga gano'ng lalaki, sir, eh, parang, "O sige try, sige okey," 'di sinagot mo ta's gano'n. Ta's biglang one day bigla ka na lang iiwanan, gano'n. Kasi meron pa nga, sir, na naalala ko, ah, iniwan ako kasi, sir, sinabi ng mama niya na ano, na, "Wag 'yan, baka burden 'yan sa'yo, ganyan. Ano, mamaya mangyari yan alagain mo pa 'yan," parang gano'n. Gano'n yung nangyaring sitwasyon, gano'n siya, sir. Laging gano'n yung Mhm, nangyayari. mhm. Mm. Pero eto si labi-dabi mo si Jason, Yes, sir. Yan, sir, kailan sobrang, pumasok sa buhay mo 'yan? ah, 2011, sir, naging kami. Nung ano yan, eh, time na Nasa yun, sir. JP Morgan ka pa nun? Yes, sir. Nasa JP Morgan pa ako nun. Tas nung Mhm, time na yun, sir, kabi-break ko lang sa ex ko. Siguro mga 6 months na nakakalipas. Nung classmate ko kasi yan ng high school, sir. So, mhm, mhm, magkakilala na kami dati pa. Then, parang yung friend ko, sabi sa akin, "Uy, si Jason Paderon friend ko." Kasi nung time na yun, sir, si Jason kasi, eh, parang heartthrob, hindi naman sa heartthrob talaga siya nung high school talaga ng time na yun. So, mhm, sabi ko talaga, so sige, add ko nga sa Facebook kasi parang alam mo yung time na yung Facebook parang nag-aano kaming mga magkakaibigan nung high school, magre-reunion, gano'n. So, inad ko siya. Nung inad ko siya, tinanong niya pa ako. Sabi ko, "Sino ka?" Gumanon pa siya sa'kin. Sabi ko, "Hello," sabi ko, "ito classmate mo nung high school, ganyan, ganyan, si Hana." Hindi na daw niya ako medyo maalala kasi iba na daw yung itsura ko, sabi niyang gano'n sa'kin nung time na yun. Parang nagbago. Kasi ang naalala niyang Hana Lanon is yung maitim daw, sir, parang makulot ang buhok na gano'n, yun yung naalala niya nun. Tas hmm. chika-chika lang kami, sir, chika-chika, ganyan, usap-usap, ganyan. Hanggang that time parang binibiro na niya ako na baby, parang binibiro niya ako, baby na tawag niya sa'kin. Sabi ko, "Oh, ayos ka," mga gano'n ako sa kanya, "Baby, baby ka diyan." Tas dumating sa point na nag-ano siya, may boyfriend daw ako, ganyan. Then sabi ko, "Ay, parang iba na 'to, ah." Yung ginawa ko, sir, iniwasan ko siya, as in hindi ko siya pinansin, hindi ako nag-Facebook, hindi Mhm, ako talaga for almost 6 months hindi ako nag-open ng account ko talaga kasi ayoko na, parang ano naman, nakakapagod na, baka gano'n na naman ang mangyari. Tas birthday ko nung November, naalala ko nun, sir, nag-open ako ng Facebook. Ganito rin, sir, November yung birthday ko. Nag-open ako, chineck ko yung Messenger. Ang dami niyang message talaga, sir, hindi siya tumigil nakaka-message talaga. Tapos binati niya pa ako nung birthday ko, ta's sabi ko, "Thank you," nag-thank you ako sa kanya. Sabi niya, "Oh, salamat nagparamdam ka na," sabi niyang gano'n. Tapos yun, dun na nag-start yan, sir, hanggang na-develop na siya. Pero yun, sinabi ko rin sa kanya yung kondisyon ko, "Tanggap mo ba?" Ganun. Ganun din. Then ang sabi sige, niya? okey. Tanggap niya, sir, na ano ko,
wala daw siyang pakialam, ano daw, kung ano man ako, kung ano, tanggap niya talaga. Tanggap niya talaga, sir. Eh, long distance relationship kami, sir, dahil nasa Saudi nga siya. Yun, nasa Ibig, Saudi siya ibig nun. sabihin, habang nasa Saudi siya, nagpe-Facebook siya, magme-message sa'yo. Tapos ikaw Yes, sir. nagtatrabaho. Yes. Nung time na yun, oo, sir, ganun. Ganun ang ginagawa namin. Tas may mga oras na, yung oras, may alam kasi may 5, anong diferensya ng oras namin, 'di ba? Parang magkaiba. Hmm. So, nag-a-adjust, ako yung mas nag-a-adjust kasi, ginagawa pero siya naghihintay siya. Ang gagawin niya, pagising ko sa gabi, naghihintay pa siya kasi matutulog na yun eh. Hinihintay niya pa talaga ako hanggang makapasok ako sa work. Everyday nagvi-video call kami, ganun. Everyday talaga, sir. Okay. Ganun yung ginagawa Eh di namin. siyempre, nung dumating na siya dito, Yan no, yung first time na nag-meet. nag- actually, yung first time, hindi ko siya nakita eh. Nung Sir. pumunta dito noon, di ba? Yun nga, sir. Yes, sir. Hindi ko siya nakita. Mm. Um, pero, ang, ang, paano naman natanggap? Kasi sabi nga, di ba, yung first boyfriend, yung mga boyfriend mo, na o nanliligaw sa'yo, yung mga pamilya ang nagsasabing baka mahirapan ka lang dyan, di ba? Yes, sir. Ganun din ba nangyayari doon kada sa pamilya niya? Yes, sir. Siyempre, sir, hindi naman natin masisisi din yung parents niya na gano'n eh. Um, Nung 2015, nung dumating siya galing Saudi, pinakilala niya ako sa parents niya. Then, nakita naman niya kung paano ako yung sa gabi, nakita na niya, na-experience na niya eh, na inaalalayan niya ako sa gabi, hirap akong makakita, gano'n. Tapos, sabi niya pa, ano, yun nga, nung pinakilala niya ako, okay naman sir, okay naman na, pero hindi pa niya talaga sinabi na sa harapan talaga sir na yung ganito yung girlfriend ko. Hindi pa niya talaga sinasabi yun sir. After na lang talaga sir nung ano na, nung umuwi na ako, dun niya palang pag-uwi ko, dun pa lang niya sinabi sa mama niya yung condition ko. Tapos sabi ng mama niya, "Sigurado ka ba talaga diyan?" Gumanon yung mama niya. Tapos sabi niya, "Oo naman ma, mabait naman siya, eh." Sabi niya gano'n. Tapos Mm. oo, tapos sabi niya, "Hindi biro yung papasukin mo," sabi ng mama niya, "Hindi biro yung papasukin mo yung ganyan kasi paano na lang 'pag kang nabulag 'yan?" Sabi niyang gano'n. "Kaya mo ba?" Parang gano'n. Baka naman imbis na yun nga, same din sir, yung sinabi nung ano, imbis na ikaw, tutulungan ka niyan or aalagaan ka niyan, siya pa yung alagain, parang gano'n. Yun yung sinabi ng parents niya sa'kin. Tas Mhm. parang siyempre sa part ko, yun yung pinaka-ano pa na parang ang hirap marinig yung mga gano'n, yung mga gano'ng bagay, parang ang sakit, parang gano'n. Parang dumating sa point sabi ko, "Sigurado ka ba talaga ayaw nga sa'kin ng mama mo, eh, tapos ganyan pa, ganyan. Hindi, ano ka ba, hindi naman sila yung" parang sabi pa nga niya sa'kin, eh, "Hindi naman sila yung makikisama, eh, ako." Sabi niyang gano'n. "Labas dito si mama." Sabi niyang gano'n. Sabi ko baka sa umpisa lang ganyan ka tapos biglang one day mapapagod ka na rin, sabi kong gano'n sa kanya. Mm. Iyon, nakita ko naman lahat ng effort niya sir kasi talagang nilaban niya talaga ako sa parents niya talaga. Talagang naalala ko pa umiiyak pa yung mama niya nung 'di ba nga sir yung nag-engage na kami. Mm. Dumating sa point na nalaman na ng mama niya engaged na kami, iyak na iyak yung mama niya sir, as in iyak na iyak yung mama niya Ang dapat na nga, ang nanay mo umiiyak eh. yun nga sir baliktad 'di ba? Ayun, umiiyak siya tapos sabi niya, hindi daw yun parang kanin ang pag-aasawa daw hindi daw yung kanin na isusubo na 'pag napaso iluluwa raw, yun yung sabi niya sa'min, sa harapan ko. Harapan talaga sir. Tapos sabi ko, tahimik lang ako, pinakikinggan lang namin siya kung ano yung sinasabi niya. Ta's sabi sa'kin nung asawa ko, "Wag kang mag-alala," sabi niyang gano'n, "Gano'n lang yan si mama, matatanggap ka rin yan." Sabi niya sa'kin gano'n sir. Kaya ayun sir. Okay. Kasi yung sitwasyon ninyo, no,
So, parang nakikita ko hindi kakaiba, no? Yes, sir. Pero meron din mga panahon mga tao, Mm. pare-pareho nararanasan. Ika nga, minsan nagkakaroon ng ups and downs. Itanong ko sa iyo sa ngayon masaya ka na ba? Sobra, sir. Kasi ano, um, alam mo yun, sir, yung parang yung hiniling ko at dinasal ko sa kay Lord na ang dami kong pinagdaanan, ang dami kong nakilala. Ito yung parang ito yung naging answered prayer ko, yung may tumanggap sa akin kung ano ko. Yung minahal ako kasi hindi dahil kung anong meron man ako, kung ano man, 'di ba? Hindi dahil kung maganda man ako o ano, or yung gano'n, sir. Parang niyakap niya yun, sir, tinanggap niya ng buong-buo yung condition ko talaga. Na super tiyaga niya, sir, na willing siyang mag-adjust, talagang adjust siya kung talagang adjust talaga siya, talagang 'pag kailangan kong sundo, andun siya agad. Talagang wala akong masabi, sir, na super I mean, blessed talaga ako na nakahanap ako ng gano'ng lalaki, sir, na yun nga, na nakahanap ako ng gano'ng lalaki na tinanggap ako ng buong-buo talaga, sir. Tsaka Okay. yun nga, sir, sighted pa siya at the same time, 'di ba? Parang ayun. So, ako excited do sa buhay mo, no? Anyway, bago tayo mag-close, any message naman pwede mong sabihin do sa mga taong nakikinig na naka-undergone ng trials at baka hindi pa hindi pa nakakabangon, no? Mm. Pagkakataon mo ngayon, baka meron kang gustong sabihin sa mga nakikinig sa atin. Sa mga visually impaired o hindi man na iba yung kapansanan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi, I mean, para sa akin yung paniniwala ko na si Lord, hindi yun ibibigay sa'yo kasi alam niyang kaya mo yan. Yung gano'n. Kung may nagbukas mang sa pintuan, kung may nagsaradong pintuan, may magbubukas yan para sa'yo. You just have to wait for the right time din. Patience lang, dasal, yun lang yung ginawa ko. Faith mo din, yung faith talaga kay God. Yun lang talaga. Tsaka siyempre yung support ng family, yun yung pinaka number one na nakatulong sa akin. Kaya nakabangon talaga ako. Yun talaga. Yun. Maraming salamat, Hana, dun sa Thank you, sir. kwento mo, no? I hope that it can also boost to yung mga naghahanap ng questions about their lives. Yes, sir. I hope na magkaroon tayo ng konting aral doon sa nangyari kay Hana. Hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin kakayanin. So, with that, maraming salamat. And ito po yung magtatapos. Magkita-kita ulit tayo bukas. The same time, 1 to 2, Monday to Friday. Monday si Paolo, si Possible, and then si Hannah sa Friday. And yung lingkod po, Tuesday to Thursday. Ito po si John Biabiar nagsasabing, not all can do great things, but all can do small things with a greater love. Magandang hapon po.